You must be kidding me, natatawang sabi ko sa kanila at tumayo para umalis. Masyado nang maraming nangyari ngayon sa buhay ko at dumagdag pa to. But that's the truth, Rina. Whether you believe it or not, ikaw talaga ang anak ni Albert Magallanes. Hindi ko sila pinakinggan, at pinuntahan ko ang anak ko. Masyadong malabo ang biro na yun. Malayo mangyari sa totoong buhay. Where are you going? Tanong ni Vios nang makasalubong ako. Hindi ko siya pinakinggan, at nagtuloy-tuloy sa paglalakad. Hey, what's wrong? Habol nito sakin. Everything, sabi ko. I know it's hard. Hindi ko na siya pinatapos magsalita, nang galit na humarap ako sa kanya. Stop it. Umalis na kayo. Ginugulo niya lang yung isip ko. Iniisip ko kung sino yung taong balak kaming saktan ng anak ko, si Silver, at ngayon heto pa, konti na lang sasabog na ako. Konting-konti na lang talaga. With Silver, I can help you with that. Agad akong napatingin sa kanya. What? He's my friend. Pwede ko siyang pakiusapan na kausapin ka ng patago. I'm sorry I can't let you na ipakita ang sarili mo sa lahat. Tama si Dad na dapat i-assume muna ng lahat na wala ka na, especially yung mga taong gusto kang agawan ng pwesto sa kumpanya. Pero bakit? Bakit ngayon lang sila nagpakita? Bakit ngayon lang? Ano bang nangyari? We'll tell you everything after mong masettle ang lahat kay Silver. It's better na unahin mo muna yun, at paghanda ka ng malaman ang lahat, kung bakit ngayon ka lang namin nakita, at ang totoong nangyari sa mga magulang mo, puntahan mo lang kami, napatingin ako kay Kuya John na nasa likuran namin ni Vios. Aalis na kami, iiwan namin si Vios sa'yo para makaalalay sa'yo, dagdag ni Kuya Felix. Magpaalam ka na kina Lolo Carlo at Lola anak. Bye po Lolo at Lola, humulik si Hivo sa pisngi ng dalawang matanda, bago ito tumakbo papunta sa gilid ko. Lolo Carlo, Lola, maraming salamat po sa inyo. Tatanawin ko po na malaking utang na loob ito. Wala ano man yun hiha. Basta mag-iingat kayo sa biyahe sabi ni Lolo Carlo. At bukas ang aming tahanan para sa inyo ni Hivo, sabi pa ni Lola. Nakakalungkot isipin na kailangan naming umalis papuntang Manila. Napalapit na sila sa amin ni Hivo, kaya sigurado akong mamimiss namin sila. Sa private house ni Vios kami tutuloy ngayon. Wala din akong pagpipilian kaya pumayag ako. Tama din sila na hanggat hindi ko pa natutukoy kung sino yung nagtangka sa buhay namin, ay hindi kami ligtas. Tito V, malaki ba yung bahay mo? Tanong ng anak ko. Yes big boy. Why? Sagot ni Vios. Isinandal ko ang ulo ko sa sandalan, dahil inaantok na ako. Yung kondo din po ni Papa, Tito malaki, pagmamalaki ng anak ko. Pinabayaan ko na lang sila magdaldalan at natulog. Naalimpungatan ako ng yugyugan ako ni Vios. Nang imulat ko ang mga mata ko, ay halos mapamura ako nang makita ang mukha niya, na sobrang lapit sakin. Anong ginagawa mo? Imbes na sagutin ay tumawag ito na parang baliw. That was epic. Aniya nang makabawi. Inirapan ko lang siya at bumaba. Bumungad sakin ang sobrang ganda at laki na bahay niya. You live here alone? Tanong ko. Not anymore. Kasama ko ang asawa ko ang anak ko, gulat na napatingin ako sa kanya, o gagta, may anak at asawa na. Ba't dito niya kami dinala? Baka mamaya magseselos ang asawa niya. Alis na lang kami, sabi ko. Why? Tangi. Baka mamaya mamasamain ng asawa mo na nandito kami, ang sarap din niya kutusan minsan Hindi yan. Pumasok na muna kaya ikaw. Nasa loob na yung anak mo mag-iinarte ka pa dyan. Nakasimangot akong naglakad pa sunod sa kanya. Bakit ba kasi hindi ako hinintay ng anak ko? Pagpasok namin sa loob, ay bumungad sa amin ang sandamakmak na katulong. Welcome home master, sabi nila. Everyone listen. She's Rina and from now on, I want you to treat her like how you treat me, puno ng otoridad na sabi niya. Good afternoon madam, nahiya ako bigla ako sa sinabi nila. Kinurot ko si Vios kaya napahiyaw siya sa sakit. Yan kasi, kung ano ang sinasabi. Grabe sadista ka ba? Reklamo niya habang hinihimas yung tagiliran na kinurot ko. Nasaan ang anak ko? Tanong ko sa kanya. Nasa kusina, lumalamon. Nakatulog ka kanina habang yung anak mo ay dumadaldal, hanggang nakarating tayo dito.
Naubusan ako ng laway grabe. Aniya habang yung mukha, ay nasa isang horror movie na nakasaksi ng isang nakakakilabot na pangyayari. Ang oo ng ogag. Samahan mo ko sa kanya, sabi ko. Yes, magpapasama ako, dahil sobrang laki ng bahay niya, na halos hindi ko matukoy nasaan ang kusina. Mama, nakita ko ang anak ko na kumakaway sakin, habang ang bibig ay puno sa pagkain na nasa lamesa. At sobrang dami ang nakahain sa mesa. May fiesta ba sa inyo? Bulong ko kay Vios. Wala. Bakit? Ang dami yatang nakahanda na pagkain. Ayan ba? Ganyan talaga dito araw-araw, walang halong pagmamayabang na sabi niya, kahit na nayayabangan ako doon. Nga pala, nasaan ang asawa mo at anak mo? Tanong ko. Hindi mo nakita. Gulat na tanong niya. Bakit? Nandito ba kanina? Hindi. Oh, that's bad. I frown. Pinagluloko yata ako ng makong nata. Kain na muna tayo. You need to rest dahil bukas yung lakad mo, para kausapin si Silver, seryosong saad niya. Yeah, tomorrow. Ayos lang kaya si Hivo doon? Tanong ko. Yes. No worry, maaasahan si Nena sa bata, besides pupunta si Dad ngayon doon, para bantayan personally si Hivo. Ay salamat kung ganoon. Medyo kinakabahan din kasi ako, na iniwan ko ang anak ko sa bahay nila. Baka mapahamak pag hindi nabantayan ng maigi. Nasa kumpanya kami ni Silver. 3:00 pa lang ng madaling araw, kaya walang masiyadong tao. You'll cook dinner later, right? Tanong ni Vios. Nakapangako kasi ako, na ako ang magluluto mamaya, after kong makausap si Silver. Excited na rin akong makita siya. It's been more than a month na, and it's too much. Oo nga, needed ko pang imasahe yun, at marinate pag-uwi, sabi ko. Masarap ka bang magmasahe? Suntok gusto mo? Tanong ko. Hindi na nakasagot si Vios nang may biglang tumikim sa likuran namin. Sabay kaming napalingon dito, at nakita si Silver na masamang nakatingin kay Vios. Babe, tawag ko. Nawala ang ngiti sa mukha ko, nang makita ang walang emosyon nitong mukha na nakatingin sakin. Sa sobrang lamig, na-intimidate ako bigla. Bakit hindi siya masaya na nakita ako? Hindi ba siya nagulat na buhay ako? No, lahat ng ginagawa niya ay may rason. I trust him. Right, I trust him. Follow me, malamig na sabi niya. Napatingin ako kay Vios na nakatingin sakin. I know nakikita niya ngayon ang dismaya, at sakit sa mga mata ko. I'm here, don't worry, sabi ni Vios, bago ako pumasok sa opisina ni Silver. Bakit ka bumalik? Nabigla ako agad sa bungad niya sakin. Yung mga mata niyang puno ng pagmamahal noon, ay puno na ng galit ngayon. What do you mean? Tanong ko. Why are you here? I'm engaged. Wag mo sanang sirain, Anya. Ano bang sinasabi niya? Is this some prank? Bakit hindi ka masaya na nakita mo ako? Tanong ko. Bakit naman ako magiging masaya? Bakit ikaw lang ang nabuhay? Where's my son? Bakit pinabayaan mo ang anak ko na mamatay doon? Puno ng sakit na sabi niya. Umiiyak na rin siya. Hindi ako nakapagsalita agad. Saan niya nakuha ang mga balitang yan? Babe, wait. Stop it, Rina. Hindi ka na sana bumalik pa. This time, parang nabingi ako sa sinabi niya. Why? Pinilit kong magsalita ng maayos, pero pumiyok ako. I think it's enough for you to understand that I don't love you. Gusto lang kitang ikamo noon, kaya ko gustong makalapit sa'yo. Hindi ko naman akalain na may anak pala tayo. Kung nandito pa sana si Hivo, babalikan kita, pero ngayong wala na siya, wala nang rason pa. Mag-asawang sampal ang ibinigay ko sa kanya. For the first time nang tingnan ko siyang muli, nakita ko yung sakit sa mga mata niya. Nang makita niya kong umiiyak, nakita ko ang pag-aalala niya. Nang makita niya kong galit na nakatingin sa kanya, nakita ko ang takot na namutawi sa mga matang gustong-gusto kong tingnan sa kanya. Tumalikod ako. Babe, tawag niya. Hindi ako lumingon. Nagsimula akong humakbang. Paalis sa opisina niya. Paalis sa kumpanya niya. Paalis sa buhay niya. Hindi ko alam kung sino ang nagsabi na wala na si Hivo. Kung sino man yun malalagot siya sakin pagdating ng araw. Akala ko matutuwa si Silver na makita ako, pero kabaliktaran ang nangyari. Sobrang sakit ng mga sinabi niya. Para ikama ako. Ano?
Magaling ba ako sa kama? Satisfy na ba siya? Mapait akong ngumiti at marahan na pinunasan ang mga luha sa mga mata ko. Napahawak ako sa tiyan ko. Ibabalita ko sana ang magandang balita na ito. Pero inunahan ako ng masamang balita. Hindi lang ako ang sinayang mo, Silver. Pati na ang mga anak mo na nangangailangan sana ng pagkalinga mo. Vios. Yes. Tell your dad that I want to know everything. Pati na ang kumpanyang pagmamayari ng papa ko. Noted, madam, seryosong sagot nito. Are you ready? Tanong ni Vios sakin. Huminga ako ng malalim bago tumango. Nang buksan ng mga bodyguard yung pintuan, bumungad sakin ang board of directors, pati na ang ibang mga investors. Who is she, Felix? Tanong nung babaeng sa pustikada ang dating. Hindi siya sinagot ni Kuya Felix. Bagkus ay tinawag niya ako, para pumunta sa tabi niya. Nakaalalay si Vios sakin, lalo na't naka-red heels ako. At nakasuot ng fitting na gown na bumagay sa kulay ng balat ko. Everyone, gusto kong ipakilala sa inyo, the right heir of RM Company. Rina Magallanes, daughter of Lion and Albert Magallanes. Nakita ko ang gulat sa mga mata nila. Tila ba hindi makapaniwalang nandito ako at humihinga. What? How about Alberto? Si Papa. Si Papa na siyang nagsabi na patay na ako sa aksidente. Ang kadugo ko na tinuring kong ama, na nais lang palang mawala ako sa mundo. We all know na pansamantala lang na siya ang mamamahala sa kumpanyang ito, dahil siya lang ang tanging nakababatang kapatid ni Albert. Pero hindi sa kanya nakapangalan ang lahat. So tama lang na ibigay natin sa totoong tagapagmana, ang iniwan ng mga magulang niya sa kanya. Expected ko na ang mga reaksyon na gaya nito. Maraming hindi payag at sisang-ayon, na ako ang mamamahala sa kanila. Pero wala na akong pagpipilian pa. Gagawin ko ang lahat para sa mga anak ko. Kailangan nilang maranasan ang magandang buhay gaya nito. Deserve nila lahat, at mahihirapan ako pag tinalikuran ko ang lahat ng ito. Wala na silang ama na aasahan nila, at hindi rin ako makakapayag na makuha sila ni Silver, oras na malaman nitong buhay si Hivo, at madadagdagan pa ng isa ang anak niya. Alam kong marami sa inyo ang hindi makakapayag, na ako ang tatayong leader ng kumpanyang ito. Alam kong marami sa inyo ang tutol na papalitan ko si Alberto, bilang CEO ng kumpanyang ito. Alam kong lahat kayo, walang tiwala sa akin. But give me a chance. Give me a chance to prove myself to you. Give me a chance na ipakita sa inyo ang kaya kong gawin, para sa kumpanyang ito. Ama ko ang nagtayo at nagtaguyod nito, kaya hindi ko hahayaang ipahamak ang sinimulan niya. Natahimik silang lahat, nagkatinginan. Kahit ako ay kinakabahan, pero pag ipapakita ko sa kanila na kinakabahan ako, baka hindi ko makuha ang approval nila. I need to be strong. As for Alberto, we can't locate him. I have here the evidences to prove na naglabas siya ng malaking pera sa kumpanya para isugal. And yes, the company is in the middle of crisis right now. Agad na kinuha ni Vios ang mga papeles kay Kuya Felix, at ibinigay sa bawat tao sa loob. Papa, fake my death. Ang sabi ay kasama akong namatay sa aksidente, kasama ng totoo kong mga magulang. Si Lola na nagpalaki sa akin noon is not my real Lola. Siya ang taga-silbi ng mga magulang ko noon. She hid me after the accident. But later on, nalaman ni Papa at Mama na buhay ako, kaya kinuha nila ako kay Lola, after itong mamatay. And now, ang bahay sa Tagaytay, nasa pangalan pa pala iyon ng totoo kong ina. Mabuti na lang, nadala ako noon ni Lola when I was a child, kaya kahit papaano alam ko ang tungkol doon. Parang ngayon lang nabigyang linaw sa akin lahat. Alright, this is your chance na patunayan sa amin ang lahat. Ayusin mo ang gulong iniwan ni Alberto, and doon kami papayag na ikaw ang humalili sa kumpanyang ito, sabi nung lalaki na kaedad lang ni Kuya Felix. Hindi ko mapigil ang hindi manggiti, habang tinitignan silang lahat. This is what I need. Thank you so much. Makakaasa kayo sakin. Nang tingnan ko si Kuya Felix at Vios, ay nakangiti na ito sakin. Congratulations, Vios mouthed. I didn't reply, but I know na I'm grateful for everything na nangyari ngayon. Sa bahay, kasama ko si Kuya Felix at Kuya John, tapos silang dalawa ang nag-e-explain sakin sa mga bagay-bagay about business. Pilit kong inaaral ang lahat,
habang yung anak ko naman ay lagi akong kinukulit, kung nasaan na ang papa niya. Ayokong malaman niya ang nangyari sa amin. So I keep on lying and lying, until he stopped asking me about his father. I know it will never gonna be easy, pero nakahanda ako sa lahat. The marriage of Silver and Amanda were broadcast by media. Nakita ng lahat ang pag-iisang dibdib nila. It's all over in the internet, even in the tabloid. But Rina chose not to watch it. She was focused on studying her father's business. Si Vios naman ay nakaalalay sa kanya, pati na si Felix at John. Wala pa ring balita kay Alberto o kahit sa mga taong naka-enkwentro niya noon. Wala rin siyang balita sa mga kaibigan niya. She shut herself to the world. Focus lang siya sa work at sa mga anak niya. Unti-unti niyang nakukuha ang loob ng board. Nagiging efficient and effective leader na siya sa kumpanya. Homeschool rin si Hivo nung pasukan. As of the meeting sa mga clients, si Vios ang pinapaharap niya. As of the moment, hindi niya kayang i-risk ang kapakanan ng bata sa tiyan niya, lalo na't isang buwan na lang ay mangganganak na siya. She's still working, but mostly updates na lang about company. Si Vios pansamantala ang nag-handle ng lahat. Mama, kamusta na kaya si Papa? One time tanong ni Hivo, habang nakahiga ito sa lap niya. Hindi nakasagot si Rina. Hindi din niya alam. Probably he's okay now. He's married to someone else. I think he's okay anak, sagot ni Rina. Mama, puntahan kaya natin si Papa. I'm worried about him. Hindi siya nakapunta sa 6th birthday ko. Even Tita Divine, Oceanie at silang lahat po, malungkot na tinignan ni Rina ang anak, dahil alam niyang impossible iyon. Hindi siya nagpapakita sa mga kaibigan niya, dahil baka madamay lang sila sa lahat. Maybe next time anak. Hindi pwede kasi delikado eh. Naiintindihan mo naman diba, na there are bad guys out there, na gustong may gawing bad kay mama. Tumango ang anak niya, pero alam ni Rina na malungkot ito. After a month, na-deliver ni Rina ang isang napakagandang sanggol. Even sa delivery niya ay patago rin. John secured everything, pati na ang mga security, at kahit sa doktor ni Rina. They need to make sure na walang malalabas, kahit na anong balita tungkol dito. Pinangalanan ni Rina ang anak niyang babae bilang Stephanie. Habang pinapa-breastfeed ang anak, naisip niya na for the second time, wala si Silver sa panganganak niya. Wala din sa plano niya ang magdagdag ng isa pang anak. Everything happened so fast and unplanned, pero kahit ganoon, natutuwa si Rina na makita ang sanggol na maganda at malusog. After 3 years, are you ready? Tanong ni Vios sakin. I rolled my eyes for the 9th time, dahil kanina niya pa ako tinatanong. Bakit ba parang ikaw yung kinakabahan? Natatawang tanong ko sa kanya. Bakit naman hindi? Pupunta ka sa isang pagtitipon, kung saan ikaw ang isa sa mga VIP. Parang timang naman ito. Parang ngayon lang ako na VIP. Ewan ko sa'yo. Hi mama. Hello Tito V. Sabay kaming napalingon sa pinanggalingan ng matinis na boses na iyon. Here she is. The beautiful and cute baby angel, rinig kong sabi ni Vios, at siya pa ang unang sumalubong sa anak ko, na tumatakbo papalapit sa amin. Nakasunod naman kay Steph ang kuya niyang Bognotan. Habang lumalaki siya, nagiging si Silver siya. Hello my princess, natawa si Vios nang yakapin siya bigla ng anak ko, at pinaghahalikan ang magkabilaang pisngi. O anyari sa mukha mo? Tanong ko kay Hivo. Humalik lang ito sa pisngi ko, at itinapon ang sarili sa sofa dito sa kwarto ko. Ma, si Steph sinira yung phone ko. What? Yung latest na binigay ng tito mo sayo? Tanong ko. Hivo and Stephen are so spoiled kay Vios at kina Kuya John at Kuya Felix. Last month lang, binigyan siya ng cellphone ni Vios nang di ko alam. Yes ma'am. The latest. Nilagay niya sa aquarium. Napahawak ako sa noo ko sa narinig. Nang tingnan ko ang anak kong babae, ay nagpapakyut na ito sakin, dahil alam niyang mapapag-alitan ko siya. Si Vios naman ay natatawa pero pinipigilan lang. Lalo na nang suman ko siya ng tingin. Mukhang nag-enjoy na makita akong namamroblema sa katigasan ng ulo ng mga anak ko. No worry son, bibigyan ka ni Tito ulit, pinanlakihan ko ng mga mata si Vios. Diyos ko hindi na tama iyon. Stop it Vios Dado.
It's too much, sabi ko. Stephanie, medyo pagalit na tawag ko sa anak ko. Say sorry ta kuya, di ba sabi ko sa iyo na wag mong papakialaman ang gamit niya. Dahan-dahan itong nagpababa kay Vios, at lumapit sa kuya niya. Sorry po kuya, I promise, di ko na-touch gamit mo, sabi nito. Ayon. O nag-sorry na si Princess kuya, anong sasabihin mo? Sabi ni Vios at nilapitan ang dalawa. Napailing na lang ako, at lumabas ng kwarto. Vios is a kind and good person. He's always there for us. Naging ama siya ng mga anak ko, and close din ang mga bata sa kanya. Pag ganoon ang nangyayari, si Vios ang nag-fix ng lahat, dahil kilala niya ang mga bata. Siya ang naging magulang nila every time na may overtime ako sa kumpanya. Siya lahat nag-aasikaso, kaya nagpapasalamat ako sa kanya. Hindi kagaya ni Silver. Oh well, I can't wait to be there. I can't wait to meet him again after 3 years. Hindi na ako makapaghintay pa.